So for today's video, ito yung ating TMX na Alpha 2021 model. So ito sana ibebenta namin kaso binabarat yung presyo. Kaya hindi na lang, ayusin ko na lang siya. Magdadagdag tayo ng ilaw dun sa loob ng sidecar. Tapos ito, gumagana naman to kaso sinabay sa stator operated. Ayan. Ayusin din natin tong ignition kasi nga naglulos na siya eh. Ayan o. Hindi na umiilaw, hanapin mo pa yung parang ayan, yung point, yung contact point, hanapin mo pa. Ano lang to, konting hilot lang to, papakita ko rin sa inyo paano ayusin yan. Ayan. Ayan, kagaya na naka-on na yan. Hindi nag-ilaw yung neutral. Hanapin mo pa. Sabihin niya, madumi na. Kasi lahat ng ganito, pan-tricycle na motor, exposed yung susian eh. Siyempre pag nababasa ng tubig, kaka-umido yan sa loob yan. Hindi na naman sana. Pero hanapin mo lang neutral ulit. Tapos okay pa naman yung push start niya. One click pa rin naman siya. Gaya to, itong isinabay sa high kasi to. Pag inon mo siya, yan, pagka ilo-low beam, nawawala. Gagawin natin to, battery operated to. Kasi papalitan ko ng LED to, yung headlight. KRX, tapos LED na rin natin yung tail light. Ito yung tail light. Palitan din natin yan dito sa likod. Tapos ito yung mga fuse nya, yung switch. Ito magdadagdag tayo, dalawang ganito. Ayun yung isa. Dito naman yan, para malakas yung ilaw nya sa gabi. Tapos ito may ilaw na rin dito pala sa loob. Ayan. Nakasabay naman yan sa on nung ilaw. Doon sa park light. Park light siya nakasabay yan. Dito siya, pagka inon mo yung yan, tsaka lang siya sisindi. So nakasabay din sa stator drive yan, kaya kumukurap-kurap din yan. Pag nire-revolution lang, tsaka lumalakas. So umpisa natin, hubaran muna natin to. Tapos ito pala, kasi sabi nila maglagitik na daw eh, pero sa akin naman tolerable pa naman yung lagitik nya, which is normal naman sa mga TMX 125 Alpha yan. Pero may nagsuggest i-tune up daw tapos palitan nito kasi yung stock na push rod ng TMX 125 Alpha daw siya, talagang mabilis mapudpud. So bumili na rin ako nito, mura lang naman to, nasa 150 ata to. Kung kakayanin pa ng oras, papalitan din natin to, push rod. Tapos i-tune up na natin yung valve clearance adjustment pala. So hubaran muna natin yung motor. So ito, pakita natin kung okay pa yung linya niya dito sa charger. So lagyan natin siya sa negative. Tapos yung black wire, hanapin nyo yan sa charger. Tusok nyo lang dyan. Yan. Pag inon mo yung susi, dapat iilaw yan. Yun. 7 goods pa yan. Matibay dito ang baterya. Tapos check natin gaano muna kalinaw yung yung kanyang stock na tail light. Yun. Yung ganyan. Kulay dilaw yan kasi kulay pula yung cover nya. Ito yung cover. Yan. Try natin palitan ng LED na tail light. Laz X na brand. Yun. Yan, kulay pula na siya. Tapos pigay mo yung preno. O yun, pag pinipigay yung preno, lumalakas siya. So ayos lang natin ito ng konti. Yan. Bitaw preno. Yan, check natin pag may housing na. Sige, on mo ulit. Yun o. Tapos pigaan mo na lang dyan sa kamay yung preno. Mas malakas na to. Mas malakas kasi maaraw pa ngayon, no? Pero ano na siya, pulang pula na. So dito naman tayo sa headlight. So ito, ang laki pa ng bulb nyo. So
So ito, hindi pala to kakasya. Tingnan natin. Ay, wala. Hindi kakasya ito. So ito muna gamitan. Bibili na lang tayo ng ganitong socket. Mas malaki pala eh. Rusi 125 o Rusi 150. Ganito yung socket niya eh, yung ganitong bombilya. So ang iba battery operated na lang natin. Itong ilaw na to, itong LED. Yung ilaw dun sa loob ng sidecar. Tsaka yung ilalagay kong dalawa dito. So ito na, na-wiringan ko na siya. Dito lang yung accessory wire nitong TMX. Yung itim na yan. No? Yung may dalawa. Isa dito tapos dalawa yung dito sa kabila. So dito mo siya tinap. Tapos itong tatlo na to sa papunta ng switch dito. Yan, testing natin. So makikita natin ito yung switch ng loob ng sidecar, yung ilaw. Yan, hindi pa siya naka-start. Yun, pero pwede na siyang gumana ilaw. Ngayon ito tatlo, pinagsabay-sabay ko to. Ito, itong LED na to. Tsaka yung dalawa. So ito yung switch nila. Pag in-on mo siya, yun, sabay-sabay silang tatlo. Yan. So ipipix ko na muna to. Tapos test drive natin siya mamayang gabi. Kailangan siyempre balutan ng electrical tape yan. Ito pa, babalutan ko pa to. Papunta dito. Yan, malinis na yan. Saka natin ikaklam dito yan, o kaya ano na lang, cable tie. Hanggang dito babalutan pa natin yan. Pero syempre check ulit. Start ko na lang. So ito yung sa loob ng sidecar ulit yan, on and off. Yun. Pero lilipat ko to banda dun sa likod para, kasi pag dito, yung pag may pasahero dito, nakakasilaw to. Lipat ko pa rin yan. Tugtungan ko na lang. Tapos syempre yung ating tatlong LED. Ay, isa tiyatamaan ng isa, ng araw. Pero umiilaw naman siya. Kahit na hindi na siya, dati kasi isinabayan dito sa headlight eh. Kaya kumukurap ngayon, hindi na kumukurap yan. So yung headlight natin, ito. Bali, hahanap ako ng LED na same socket nito. Para puti na rin siya. So goods naman yan lahat. Signal. Pati yung kanyang tail light. Tingnan natin yung tail light. So bihisan na lang natin siya. Tapos ito pa pala yung ignition switch. Yan o, kasi pagka nagalaw-galaw siya, pag nalog-alog kasi yun, nawawala. Pero nakasindi pa yung makina niya. So ito, madumi lang to. Babaklasin natin ito ngayon. Ngayon, kahit patayin mo siya, tinanggal mo na yung susi, naka-on pa rin yan. Pero wala na siyang power. So baklas tayo nito. Dito naman sa ignition, ang tatanggalin natin itong speedometer cable tsaka yung dalawang G's na yon, 10mm yan, dalawa. Pero tanggalin muna natin to para maluwag. So ito, barilin lang natin to. Okay, tapos ito yung speedometer, naluwagan ko na siya. Tanggalin nyo lang yan. Tapos 10mm yung dalawa. So ito na, baklas na tayo nito. Yeah. Yun. So ito palang flower screw nya sa ignition switch. Kaya naman pala nung Allen, no. Size yata yung size nitong Allen na to. Yan, so hindi na natin kailangan bumili. So ito na yung dalawang flower screw nya, natanggal na natin. Kaya makikita na natin dito. Tanggalin, pwede na matanggal to. Kasi yung iba, pag nakikita kasi na ganito, o kaya nakaka-experience ng ganito, palit daw agad, bibili agad sila ng bago. Pero sa case natin, hindi natin kailangan palitan yan, kasi bukod sa bibili ka pa o kaya order ka, matagal, bibili ka, syempre gastos, o kaya mabibili mo yung mga class A, hindi rin naman original.
Linis lang naman yan, hindi naman yan minamagic. Siyempre, expose yan. Yung iba kasi, yung gagawin nila, tutusukin nila to. Tapos ano, spray ng WD-40. Okay yun, pero katagalan, na pag natuyo yung WD-40 na yun, wala rin babalik din sa dati. Kaya papakita ko sa inyo, tingin mo. Kailangan natin kiskisin yung tanso niya sa loob. Yun, so makikita nyo siya, no? Pinagbahayan na siya ng insekto. May puti-puti na. Tututbrushin lang natin yan. Toothbrush ko ng pambahay, tapos hugasan ko na lang. Bubuksan pa natin to, yung loob. Yun. Tanggal na natin. Yun, oh. Kita nyo, hindi na siya tanso. Dumi na siya. Kasi ang kailangan mong lihain dyan, itong 4 na bilog dito. Pero lihain natin lahat, pati ito, oh. Yung mga contact point niya. So wala tayong nakitang liha, pwede na to. Pang welding to, basta lalabas lang naman yung tanso niya. Kasi ito, kiskising ko lang to. Kapag tinanggal yung ignition switch, yun, may mga bilog yan, ha. May bola yan na maliit. Ingatan nyo lang na mawala. Yun, kung makikita nyo yung diferensyo, ito tanso na, ito madumi pa. Kabila. Kaysa bibili, nakuha sa tiyaga, oh, kumintab na siya. Tapos bukod dyan, syempre, punasan naman natin tong loob. Ang gagawin natin dito, kiskisin lang tong mga tanso niya. Para sigurado mag-contact siya. Asan na yan? So ikabit na natin siya. Pagkakabit siya, may dalawang bola yan na maliit. So makikita nyo kung gaano kadumi, oh. Itong dalawa makintab na. Itong dalawa sa baba, hindi pa. So tatanggalan ko pa ng dumi yan. Kumintab na silang 4. Yan, kitang kita na siya. Tapos makintab na rin yung tanso dito sa loob ng susian. Okay, kabit na natin siya ulit. Siyempre bago mo ikabit, ibalik, testing muna. Yun. Milo na yun. Kahit alo-alugin mo na yun, wala na siya. Kahit hanap-hanapin mo. Yan, on and off na lang siya. Yun. Pagka pinatay mo siya, patay na kahit konting pa lang. Hindi na siya yung kagaya kanina na Pag inon mo, walang neutral. So hahanapin mo pa yun. Pag pinatay ko, nawala na yung neutral pero nakasindi pa makina. Ngayon ito, wala na yung neutral, patay na rin makina. So balik na natin siya. Itong speedometer cable niya dyan. Yan, goods na siya. Higpitan na lang yan, konti. Higpit na lang tayo ng kalat. Tapos mamayang gabi, test drive na natin siya para makita natin kung gaano kalakas yung dinagdag natin na 2 ilaw. 7 PM na. Testing na natin yung ilaw niya, gaano kalakas. Kaya yung itsura niya, hindi pa naka-on yung headlight niyan. So pag i-on ko yung headlight, yun, may kasamang dilaw. Pero dun tayo pupunta siyempre sa sobrang dilim. Kasi dito, ayan,
Hindi ko makikita nyo, maliwanag pa dito eh. Medyo maliwanag pa dito sa area na to kaya hindi pa ganong pansinin yung ilaw. Malakas ang sakpan niya, ilaw niya. Ano? Ay. Hindi, doon ko pa matitest drive yan sa sobrang dilim. Sama ka? Mag-flash muna ako. Sobrang dilim talaga dito. So yan, ito yung tricycle. I-on ko muna yung kanyang ilaw sa loob, sa sidecar. Yan, neutral. Ilaw sa loob ng sidecar, yun. Tapos lalayo ako. Ano makita natin maigi? Wala talagang kailaw-ilaw dito. Walang street light dito eh. Yan, tapos i-on naman natin yung LED, yung tatlo. Itayin ko yan. Yan ulit, pakita natin ulit. Yung LED naman na tatlo. Yun. Ganun siya kalakas. Parang ano rin, yung mga stock ng kotse. Lakas na rin pala. Kasi sa bagay, tatlo yan. Ito yung view niya sa harap. Yung pinakamalakas itong ano, itong kinabit ko sa ilalim ng headlight. Yan, lakas talaga. I-start ko para ano, kita natin yung, sasabay ko yung headlight. Yan. Yung high beam na lang ng headlight, sasabay ko. So ito may dilaw na siya na ilaw. Kapag lingon natin, ayun oh. Ganda nga, lakas ng ilaw. Pero itong ano niya, papalitan ko pa to, hanapan ko siya ng LED na ano, yung same socket kasi yung nabili ko pang mga Honda Beat pala yun, tsaka Rusi 150. Ito palang TMX 125 Alpha, yung malalaki yung likod, yung sa socket niya malalaki. Tapos i-on ko rin yung ilaw sa loob. Yan, sobrang liwanag no. Yan, biyahe tayo banda ron. Patayin ko muna yung ano, headlight. Ay, papakita ko rin pala yung kanyang tail light na LED na. Yan, mas lumakas siya. Kasi yung stock niya hindi ganyang kalakas yun eh. Tapos meron na rin siya sa sahig na ano, ilaw. So biyahe natin doon, banda rin sa malayo. So yan, papatayin ko yung LED na tatlo. Ganito siya kadilim, talagang madilim kasi walang ano eh, walang street light dito eh. So ito lang nakikita natin na ilaw, yung neutral niya. Okay. Kahit sobrang dilim na yun, no? Wala nang problema. Pero hanggang dito lang tayo, ikot na ako kasi makakita pa tayo ng multo dito eh. So itong tricycle pala, for sale pa rin to ah. Chat lang kayo sa Facebook ko. May nakausap na ako dati kaso ano, parang 1 week ago. Kaso ang gusto 30k kasama na sidecar. Sabi ko syempre hindi naman kaya. 30,000 kasama sidecar. Eh nakarehistro pa to hanggang July 2026 to eh. Ang mapepresyo ko dito, ang asking ko dito 57 sana, pero sige i-asking ko na siya ng 55. Tapos pag-usapan na lang natin yung bawas kung ano, kung tatawad kayo, pwede naman, wala namang problema 'yon. Tsaka wala pang ano to, wala namang issue to eh. Ayan, papakita ko sa inyo kung ilan na yung actual odo niya. As of December 2025, ang actual odo niya ay milky neutral. 11,027 kilometers. Yan. Kaya pagka may nakabili nito, goods na rin kasi may ano na siya, malakas na ilaw niya sa gabi. So ito sobrang dilim din sa part na to. Ito natin, tanggalin natin yung ilaw, gaano kadilim.
Headlight muna tayo. Yan. Yan, LED. So parang ang nangyari, hindi ko na kailangang magsindi ng ng headlight niya, yung stock. So papakita na lang muna natin ngayon yung pagka hindi ako ang driver para makikita ko yung malayo pa lang kung gaano kalakas yung ilaw niya. So ito kaya ko binebenta to kasi nandito na lang to sa labas dito to pinaparking. Yan, dyan na siya nakapark kasi hindi nakasya dahil si Espresso ay nasa loob na. Yan So yan. Hindi na kukurap yan kasi naka-battery operated na yun. So yan, si Daddy naman magdadrive ngayon para makita natin. Okay na yan. Sige. Lakas talaga nung LED na to. Putik. Yan na, pabalik na. Yun, lakas nga nakakasilaw nga siya pag malayo. Pag malayo nakakasilaw nga. So ganito itsura niya pag galing siya sa mababa. Mataas kasi yung kinatatayuan ko pag paahon. Ganun pa rin, nakakasilaw pa rin. Sakay nga ako. Dito sasakay lang ako. Nga. Okay. So pagka ako yung pasahero, ganyan siya kalakas yung ilaw. Dahil sa windshield. Pag pinatay yung ilaw, ganyan madilim. Para siyang stock na ng kotse, no? Ganyan nakalakas yung mga stock ng kotse. Ganyan kasi yung yung dilim dito sa street. Okay na, pwede na i-park. Park na. So itong tricycle for sale pa rin. PM nyo lang ako sa Facebook Okay na.